Kumusta? Ngayon ay may bago na naman tayong pag-aaralan at may bago na naman kayong matututunan dito sa Sir D Vlogs and Tutorials. Tulad ng kulturang Pilipino, ang panitikang Filipino ay minana sa ating mga ninuno at sa pamamagitan ng interaction, ito'y nagpalipat-lipat sa mga salinlahi. Ito'y may iba't ibang pinagmulan. May nagsasabing ito'y Filipino, subalit hindi purong Filipino. Gayon din, hindi may tuturing na silanganin o malayan pagkat may katangiang kanluranin. Katunayan, tulad nating mga Pilipino, masasabing tayo'y nagmula sa pinagsanib na iba't ibang impluwensang nagdaan sa maraming dantaon. Sa makatuwid, ang panitikang Filipino ay pinaglaho ng magkakaibang elementong nanggaling sa mga nandayuhan sa ating kapuluan, na tinanggap na at patuloy pa ring tinatanggap sa pagdaan ng panahon. Ang panitikang Filipino ay salamin ng ating kasaysayan. Sa pamamagitan nito, mababakas natin ang ating kahapon at ngayon. Masisinag natin ang mga adhikain, mga tagumpay at pagkabigo ng ating mga ninuno. Natitipon dito ang ating mga kaisipang nagpapamalas ng mga mithiin ng lahi na mga pinapangarap ng ating mga ninuno, ng diwa ng ating mga bayani at ng mga kaisipan at damdaming Pilipino. Maaaninag pa rin sa ating panitikan ang lalim ng ating kultura at ang malikhaing katalinuhan ng ating lahi. Kapupulutan na ng mga ginintuang aral at malalim na kaisipan ang mga akda ng ating mga ninuno na sa kasalukuyan ay unti-unti pa lamang natitipon at nalalathala. Kahit paman ay nagkaroon na ng mga pagbabago rito, mapagkikilala pa rin ang mga ito ay nagmula pa sa panahon ng ating mga ninuno. Ang kalipunan ng mga akdang pampanitikan, nakasulat man o hindi nakasulat, ay katunayang ang mga Pilipino'y mayroon ding akdang may pagmamalaki at maihahalin tulad sa mga sinulat ng ibang lahi. Kung may Divine Comedy, si Dante ng Italia, Canterbury Tales, si Chaucer ng Inglaterra, ang Pilipinas ay may Jose Rizal sa kanyang Noli at Fili na nananatiling buhay pa rin at patuloy na namamayani sa diwa't damdamin ng mga Pilipino. Ang panitikan ay isang sining sa maayos at magandang pagpapahayag ng damdamin ng tao, pasalita o pasulat, hinggil sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa kanyang sarili o sa pakikitungo niya sa kapwa. Sa larangan ng sining at panitik, ito'y may tiyak na kabuluhan. Ang panitikan ay matapat sa muling paglikha ng buhay ng isang masining na paraan. Ito ay pag-aayos ng payak ngunit makahulugang mga karanasan ng tao na pinaghahabi sa pamamaraang ninanais ng may katha nito. Ang tunay na kahulugan ng panitikan ay matatagpuan sa katotohanang ito'y nauukol sa mga niloloob, mga ideya at damdamin ng tao. Ang mataos na pag-ibig, lungkot, galit, saya, inggit, higanti, paghanga, pagdamay, ang lakas at kahinaan. Ang lahat ng ito'y na ipadarama sa panitik
upang maisiwalat ng manunulat ang kanyang saloobin tungkol sa buhay. Ang panitikan tulad ng ibang mga sining ay hinuhubog ng iba't ibang bagay. Ito'y nababatay sa kapaligiran at ng mga panlipunan at pangkabuhayang organisasyon ng mga tao. Ang diwang nasyonalismo ang nakapagpapainit nito. Ngunit higit sa lahat, kailangan ang matayog na kaisipan at maramdaming kaluluwa upang makalikha ng panitikang may uri at magtatagal sa mahabang panahon. Subalit, ang panitikan ay di lamang binubuo ng mga obra maestra. May mga panitikang nagkakaiba sa pamantayan, batay sa kahalagahan at pagdulog sa mga taong bumabasa. Halimbawa, ang mga pasyon, sarswela at moro-moro natin ay kinagiliwan noong panahon ng Kastila. Sa kabilang dako, ang mga epiko, dula, nobela, sanaysay at maikling mga katha ay nananatili pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ang nakasulat sa panitikang Filipino ay may 400 taon lamang, isang maikling panahon kung ihahambing sa ibang mga bansa. At kung pagbabatayan ang panahong inilagi ng ating mga ninuno sa ating kapuluan, ang ganitong kalagayan ay may matatalunton sa iba't ibang kadahilanan. Pangunahin dito ay ang pagkawasak ng ating katutubong panitikan noong unang panahon ng pananakop ng mga Kastila gawa ng mga digmaan at pagwawalang bahala rito. Gayon din na isatitik lamang ang mga ito sa mga dahon at iba pang sulating hindi makatagal sa pagdaraan ng panahon. Ayon kay Padre Chirino, ang ating mga ninuno ay nagkaroon ng mga samahang nagbubuklod-buklod sa kanila. Ang kanilang mga epiko, bugtong at mga sawikain ay nagpasalin-salin sa sunod-sunod na henerasyon. Ang kanilang mga gawaing pampanitikan ay naiuugnay sa kanilang pananampalataya at ritual noong kanilang panahon. Naniniwala ang ating mga ninuno sa buhay na walang hanggan. Dahil dito, nalikha ng iba't ibang awitin para sa kaluluwa ng mga nangamatay. Ang kanilang paggalang sa mga namatay ang naging kasangkapan sa pagsilang ng mga dalit, duplo at karagatan. Bagaman may sarili ng kabiasnan ang unang mga Pilipino, sa kasamaang palad, hindi sila nagkaroon ng isang wika. Iba't ibang dialekto ang umiiral sa iba't ibang rehiyon ng kapuluan. Ngunit, ang mga wikang ito ay nagkakaugnay-ugnay rin pagkat may isang pinagmulan. Ang Malayo, Polinesyo, ang wikang na Marathi sa Asya. Nagkaroon sila ng kasangkapan sa pakikipagtalastasan sa pang-araw-araw na interaksyon sa isa't isa. Ang unang mga titik na ginamit ng ating mga ninuno ay kakaiba kaysa sa atin sa kasalukuyan. Batay sa pag-aaral na ginawa nina Chirino at Pigafetta, ang alibata ay binubuo ng 3 patinig at 12 katinig. Ang tuldok o markang inilalagay sa taas o ibaba ng mga titik ang siyang nagpapakilala ng tiyak na tunog at kahulugan. Tulad ng wikang Intsek, ang pagbasa ay mula sa ibaba, pataas at pababa muli, at mula sa kanan, pakaliwa. Subalit kahiman, may alpabeto at wikang ginamit ang ating mga ninuno para sa paglinang ng panitikan. Hindi naman sila nagkaroon ng mga kagamitan sa paglimbag. Samantala, mayroon pa rin silang naiwang mga batas
alamat, awiting bayan, at epiko na naisulat sa mga dahon, kawayan at balat ng mga puno, kaya't ang mga ito'y nagpalipat-lipat sa mga salinlahi. Sa kabuuan, may palalagay na ang panitikang Filipino ay yaong mga pasalita o nasusulat, naisipan at damdaming Filipino na sinulat ng mga Pilipino hinggil sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa kanilang pamumuhay at pakikipamuhay. Ang ating panitikan mula pa sa mga unang dahon ng kasaysayan ng ating bansa hanggang sa kasalukuyan ay nasasalig sa kalagayan ng wika sa kapuluan. Ang pagkakaroon ng maraming pangunahing wika ng Pilipinas ay nagpapatunay ng kayamanan ng ating panitikan. May mga akdang nasulat sa mga katutubong wikain tulad ng Tagalog, Cebuano, Ilocano, Pangasinan, Pampango, Bicolano, Ilonggo, Waray, Maranao, Tausug, at iba pa. Sa mga wikang nabanggit, sinasabing ang Tagalog ang pinakagamitin at higit ng nalinang, bagay na tinututulan ng mga Cebuano. Ayon pa rin kay Padre Chirino, ang Tagalog ay kakakitaan ng apat na katangian ng apat na pinakadakilang wika ng daigdig: Hebreo, Greko, Latin, at Espanyol. Ito'y may misistismo at kahirapan ng Hebreo, may katangi-tanging talakay ng Greko, may kaganapan at kariktan ng Latin, at may pagkamagalang ng Espanyol. Narito ang maiilang klase ng panitikan nating mga Pilipino na likha ng ating mga ninuno.